Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan ko na Hazel. Halos magkaidaran lamang po tayo. Kwento ito ng mama ko, tungkol sa umampun sa kanya noong kabataan niya. Meron pong isang manggagamot sa amin noong kabataan ko na tawagin na lamang nating Tatay Lucerio. Si Tatay Lucerio ay mahigit sa 5 taon lamang ang tanda kay mama noon. Gaya ng iba, namana ni Tatay Lucerio ang panggagamot sa kanyang nanay. Natawagin na lamang natin sa pangalang Lola Wilma. At ang Lola Wilma na ito ang tinutukoy ko kanina na umampun kay mama noong kabataan niya. Sugarol at lasenggo ang lolo ko noong kabataan niya. Kaya naman kahit nalilima na ang anak nila ni Lola Kuling, ay naghiwalay pa rin sila. Wala silang masyadong naasahan kay lolo at dahil ngarag na din si Lola sa paghanap ng pera at baon na baon pa sa utang noon, ay napapabayaan na niya ang kanyang mga anak. Sa 4 na kapatid ni mama, 2 doon ang lalaki. Mabuti na lamang daw na noong mga panahon na yun ay nakakahanap ka pa rin ng makakain o maluluto kahit na gumapang ka lang sa mga taniman. Hindi tulad ngayon na bawat galaw na lamang ay kailangan mo ng pera. Noon pa man, kilala na ng lola ko si Lola Wilma dahil si Lola Wilma ay isa sa mga pinagkakautangan niya. Malinaw ko lamang po, Sir Seth, na hindi manggagamot si Lola Wilma. Hindi rin siya bantog na manghihilot o mananambal sa amin. Maari magtataka kayo kung paano namana nung Tatay Lucerio ang kakayahan na ito, dito mismo sa lolang ito. Basta, malalaman niyo rin. Isang araw, nagkasakit si Lola Kuling, yun pong nanay ni Mama. Yung tipong may partikular na oras sa isang araw na nananakit ang buong katawan nito. Meron ding partikular na mga araw sa isang linggo na hirap makabangon si Lola Kuling. Dahil para daw siyang nakahiga sa puro pako na konting galaw lamang niya ay parang bumabaon sa balat niya yung sakit noon. Naalala pa ni Mama noon na inutusan sila ni Lola, kasama ang kuya niya, na pumunta kay Lolo para manghingi ng kahit na anong produkto o anong meron siya para ialay sa manggagamot. Magpapagamot kasi si Lola noon kasi nga iba na ang nararamdaman niya. Ang kuya na din ni Mama ang nagsabi noon talaga gawa ng maski sila ay hindi makatulog dahil laging binabangungot si Lola Kuling. At kapag ginigising naman nila ito ay walang naaalala. Inabutan naman sila ni Lolo ng 1 kilong bigas at isang maliit na sako ng maninoan. Sa pagtingin ng manggagamot ay yun nga, Sir Seth, napag-alaman na ang may gawa nito ay siyang isa sa mga inuutangan ni Lola Kuling. Hindi daw kasi marunong sumunod sa usapan si Lola noon. Bukod sa marami itong pinangako kung kailan ang bayad ay hindi naman niya ito sinusunod. Pagpaparamdam lamang umano ito ng gumawa sa kanya. Palipad hangin kung tawagin. Kaya kung maaari, kung sino man umano ang sisingil sa kanya ng araw ng Huwebes ng hapon, ay bayaran niya kahit hindi buo. Dahil kapag hindi niya ito ginawa at sasapit ang araw ng Biyernes, baka kung ano ang isiping gawin ng may pakana dito sa nararamdaman ni Lola Kuling. Sa dinami-dami ng inuutangan ni Lola ay parang nakaramdam siya ng takot noon. Pasalamat na lamang daw si Lola noon dahil sa iisa pa lamang ang gumagawa sa kanya nito. Miyerkules pa lamang ng umaga, nagkakandara pa na si Lola. Hanggang sa ayun nga, nakarating ito sa kabilang sityo, makautang lamang sa lola at lolo ko sa tuwod. Sa kabutihang palad naman, ay binigyan siya ng mga produkto at pinabenta sa kanya yon. Bali ang tutubuin ay yun na lamang ang ipapangutang sa kanya. Huwebes ng hapon dahil na-curious si Mama noon ay hinintay daw talaga niya kung sino ang dadating. At ayun na nga, bigla na lamang umanong sumulpot si Lola Wilma. Nakangiti. At dun pa lamang ay alam na ni Lola Kuling na siya yon. Agad niya namang inabot kay Lola Wilma ang bayad na abot lamang sa kanyang makakaya.
Dito, medyo naglabas ng saloobin si Lola kung bakit hirap nga siyang magbigay ng bayad sa mga inuutangan noon. Napansin naman ni Mama na nakikinig naman ng maigi si Lola Wilma at ang matapos magsalita si Lola Kuling, inalok siya ni Lola Wilma na magtrabaho ng ilang araw sa manukan niya. Magbebenta siya ng itlog at ibabawas sa utang niya ang tubo ni Lola Kuling sa kikitain. Katulad ng ginawa ng lolo at lola ni Mama noon. Pumayag naman ito. Sinama ni Lola Kuling si Mama sa trabahong yun dahil sa edad po na 11 anyos ni Mama ay napakaliit na bata ito. Kasyang-kasya siya at kayang-kaya siya ng mga kulungan ng manok. Nakakapasok siya sa kulungan at nakakagapang noon. Kahit sa mga itlugan na nasa baba lamang ng silong ay nakakalisot doon si Mama. Sa madaling salita, nakatuwaan po siya ni Lola Wilma. Dito, unang araw pa lamang ng pagtatrabaho ni Lola Kuling at Mama doon ay biglang nawala na lamang ang nararamdaman ni Lola. Wala na ang mga tusok-tusok sa katawan nito. Nakakatulog na siya ng maayos at umaliwalas talaga ang mukha niya noon. Para bang himinto talaga ang pangungulam sa kanya. At syempre, base sa manggagamot, alam naman na natin kung sino ang may gawa noon. Kinatuwaan ni Lola Wilma si Mama pero naawa din siya dahil sa payat na payat talaga ito noon. Kumbaga kung tawagin doon sa lugar namin ay kulakig ito. Dahil sa alam naman ni Lola Wilma ang pinagdadaanan ni Lola Kuling ay inalok nito si Lola na kung pwedeng sa kanya na muna si Mama para magiging katulong niya ito sa mga gawain kapalit ng aalagaan niya ito na parang anak. Patuloy niya itong pag-aaralin. Nag-iisang anak lang daw kasi niya ang batang si Loserio noon na nasa puder pa ng ama nito. Dahil sa hiwalay din sila kaya nga ramdam na ramdam niya ang pinagdadaanan ni Lola Kuling. Hindi niya umano pagdadamot si Mama. Kahit na anong oras ay pwedeng umuwi o umalis si Mama sa puder niya. Pero may mga araw na kakailanganin niya talaga si Mama noon. Walang naging paghihirap ang usapan noon. Hindi tumanggi si Mama noon, lalo na nung pinangakuan siya ng Lola Wilma na kahit na araw-arawin niya pang kumain ng manok o karne, pagbibigyan siya ng matanda. Pero syempre, hindi din naman inaraw-araw ni Mama yon. Sadyang natuwa lamang siya. Maraming nalaman si Mama kay Lola Wilma. Unang-una ay Marami itong source ng income niya. Kasama ng pagpapautang. May mga tubo o shares kung tawagin din ito sa mga ibang mga negosyo. Katulad na lamang ng mga fish farm, manukan, palayan. Kumbaga, may alili kung tawagin. Sa kabilang barangay man ang tirahan ay kaya naman itong lakarin ni Mama pagka-uwi. Kadalasan kapag weekend, umuwi si Mama kay Lola Kuling o kung minsan ay dadaan muna si Mama sa bahay ni Lola Kuling mula sa eskwelahan bago dumiretso kila Lola Wilma. Tipikal lang ginagawa niya doon sa bahay. Naghuhugas ng plato, naglilinis ng loob ng bahay at bakuran. Nagsasaing, nagluluto ng ulam o sa madaling salita ay pinagbabantay ng nilulutong ulam. Tagapakain ng manok, tagahanap ng mga sisiyo kapag nakalabas sa bakuran at kung ano-ano pa. Ganun ang normal na ginagawa niya doon. Mga normal na araw-araw na napapansin ni Mama. Siyempre, madako naman tayo sa mga kababalaghan. Sa mga napapansin ni Mama habang nakatira siya sa babaeng yon. Ang pinakabahay ni Lola Wilma ay kalahating simentado. Kalahating hindi pero napakaganda nito. Walang finishing at makikita mo naman talaga ang pagkakapatong ng simento. Pero napakaayos talagang tingnan. Walang unusual dito sa bahay na ito. Sa gilid ay yung hilera ng mga manukan niya. Hanggang doon sa silong ng kubo niya. Sa kabilang dulo ay isa pang kubo na palaging sarado. Kinakadinahan yun palagi ni Lola Wilma at kabilin-bilinan nito na wag papasukin ni Mama ang loob noon dahil may mga mahalagang gamit daw siya doon. Hindi din naman pakialamera si Mama pero naisip niya. Siguro doon nakatago ang mga pera o alahas ng matanda. Gawa ng paminsan-minsan may mga suot itong mga kwintas o pulseras na may mga perlas doon. May mga nakaukit na kung ano na ni minsan ay hindi nakikita ni Mama sa kahit saan.
Paminsan-minsan, kapag sinasama ni Lola Wilma si Mama sa panininin ng utang at patubo, ay kinakatawa niya kasi laging may merienda. Ang tanging napapansin lamang umano niya ay kadalasan ng mga sinisigaw nila ay may mga karamdaman, may dinadamdam, at para bang takot na takot kay Lola Wilma at wala pa itong sinasabing maniningil ay nagbabayad ng mga ito sa tarangkahan pala. Kadayang kagaya po sa nangyari kay Nona Kuliwe. Hindi ikinulit pa ni Mama ang mga nangyaring ito sa kung ano ba talaga ang babae, kahit na marami na sa mga sinisinil nito ang may mga idea noon. Siyempre, batang-bata pa din si Mama noon eh. Hila rin karada. Dahil sa si Lola Wilma ang pinakamadaling gapitan sa pling nagigipit ay wala naman din silang magawa kundi mangutang dito. Nadakasigip lamang naman sila kapag hindi sila nakakabayad at ilang beses na silang nalako pero hindi tinutupad. Dadbad pa ni Mama na ayon na ay Lola Kuling at sa ibang taong nakausap niya noong wala na ang Wilma sa mundo ay kahit sinong manggagamot ang lapitan tuwing magkakasakit ang umutang kay Lola Wilma. Walang panlaban ang mga manggagamot na ito sa babae na parang iwas at ang tanging sinasabi lamang ng mga ito sa nagkakasakit ay magbayad ka na lang kapag pupunta ang inutangan mo sa ganitong araw. Mga ganon. Bukod pa dito, yung isang kubo na yan sa kabilang dulo ng kulungan ng mga manok. Palaging kapag hindi niya nakikita ang Lola Wilma niya, inaasahan niyang dun at dun ito lalabas. Nasa kalahati hanggang 1 oras itong nagtapadar doon. 2 beses sa isang araw. 2 o 3 beses din sa isang linggo. Minsan, 6:00 ng umaga. Minsan 6:00 ng gabi. May mga pagkakataon na 3:00 ng hapon. At meron ding 3:00 na madaling araw. Dadiyusinan kasi ito ni Mama na bumababa bago mag-3:00. Dadadala ito ng irawan. At kipan-kipa ni Mama sa gilip ng pader na naglalakad ito sa gitna ng kulungan ng mga manok. Papasok doon sa kubong yon. Itong sumulob na karanasan ay 3 sa mga hindi makakalimutan talagang engkwentro ni Mama na may kinalaman kay Nona Wilma. At sa itapdunga na ito ay saka nalaman ni Mama ang sikreto ni Lola Wilma. May 2 taon nang nalalagi, pumaparoon at parito si Mama sa bahay niya. Malaki nang pinagbago ng lugar. Kung dati ay purong lote lamang ang bahay ay pinabakuran na ito ng Lola. Hiwalay ang tirahan kasi nito sa iba. Pero ng mga taon na yan ay dadbag bawas ang tao sa lugar nila Lola Wilma. Nagkakapamilya na kasi ang mga binata at nadalagaan noon. So balay may umaalis kapag binastong manirahan sa ibang bayan. At may mga dumadagdag kapag doon naninirahan naman ang isa sa mga pamilya. Kaya hindi man maiwasan ay nagadaanan ang lugar ng Lola Wilma. At uso din ang nakawan ng mga anadain noon. Unang karanasan. Yung anak ni Lola Wilma, si Lucerio, nagkaroon ng sakit noon. Yung sunod-sunod na sakit at namalasan ba? Madalas na aksidente, nasasemplang sa bisikleta, nahuhulog sa mga hukay-hukay, nagkakabalda, nalanayayap doon. Kung ano-ano rin ang tumutubo sa katawan nito. Analang-anala si Lola Wilma noon dahil aying kay Mama. Sa tuwing nababalitaan naman ito na may sakit si Rosario, kuuwa lamang ito ng tanbila sa kubo tapos pabsising dito sa altar at dadasal ito ng pabulo. Hindi naman alam ni Mama kung ano ang dinadasan pero nakakasigurado siya na sa ulo ng matanda yon. Tapos ay magiging maayos si Rosario. Pero ito po talaga ay kailang lumuwas ni Lola Wilma papunta sa lugar ng anak at ng dati nitong asawa. Na para bang siya namang ang pwedeng makatulong sa anak niya. Sa madaming salita, si Lola Kuling at si Mama ang tinagkatiwalaan ng matanda na magbantay ng bahay niya noon. Dahil noong mga panahon na yon ay patuloy pa rin ang pag-utang ni Lola Kuling sa kanya. Kaya hindi nila matanggihan at hindi makaalis-alis sa poder ni Lola Wilma si Mama noon. Pinaanalahan ulit ni Lola Wilma si Mama kung ano ang pwede sa hindi pwede. Yarong lalo na ang pagpasok doon sa kubo na yon.
2 linggong nawala si Lola Wilma sa bahay niya. Ginawa naman ni Mama ang obligasyon niya at naging maayos naman ang unang linggo noon. Pero sa ikalawang linggo, may mga nangyaring hindi nila mapaliwanag ni Lola Kuling. Martes, alas 3 na madaling araw ay nagising si Mama at Lola sa putaan ng mga manok. Sabay-sabay nag-iinay ang mga ito na parabang hindi mapaane. Madagdag ko lamang sir na wala ding kaaso-aso si Lola Wilma. Dahil ang rason nito ay ayaw niya mag-alaga ng aso. Dahil minsan nagaw silang nag-anaga at kinain lamang ang mga sisiw ng manok niya. Basta yun, sabay-sabay nagputakan daw na parabang sabay-sabay na maniniplog. Aantaka sila Lola at Mama Noel. Hanggang sa walang ano-ano. Bigla na lamang merong kumanampag sa kubo sa kabila. Himpipil malakas na parang kinakadas. Pero saktuan lamang ng alampag. Yung pipong maririnig mo na dadanaw at babangga ang kadena sa may pintuan. Sinilip yun nila Lola at Mama at pinagdasal-dasal na ay wanang magnanakaw. Dahil wala silang nakita. Andun ang pagkalampag pero ni isang tao ay hindi nila maaninag. Lumabas si Lola Kuling at Mama para isa-isahin ang mga manok. At ganun na lamang ang pagtataan nila ng pagkanabas nila ng bahay ay tumahimik na lamang bigla ang mga ito, pati na ang mga kanampagan. Kuwaroon at pabalik pa sila. May panungpa ni Lola kung bakit ba kasi nakasara ang kubo na yon. Pero walang masagot si Mama kundi bawal daw talagang kumasok doon. Natulog na ulit sila. Labisin naman sila pasado alas 4 na tayo na. Bali si Lola ang nagbabantay buong araw doon habang nag-aaral si Mama. Si Mama naman dumadaan sa bahay nila para i-check lamang ang kuya niya. Nagtapaghapon, pagka-uwi ni Mama galing sa eskwela ay si Lola Kuling naman ang uuwi at babalik lamang ng mga pasado alas 7 doon sa bahay ni Lola Wilma para samahan si Mama sa magdamag. Sa umaga naman, nagsasalipan sila Lola Kuling at ang kuya ni Mama sa pagbabantay ng mga manok noon. Mag-aalas 6 na noon ng hapon. Si Lola Kuling ay umuwi nga sa kanila. Nakapagwalis na si Mama, na sigurado nang nakakulong ang mga manok at nabilang ng mga sisiw noon. Nagsaing na lamang ito at iinipin na lamang ang anghaliang iniwan ni Lola na nutuil. Mga bandang alas 6 ng gabi. Eto na naman, bigla na namang nagputaan ng mga manok at kumanampag ang kubo sa kabila. Napasirip si Mama sa kubong yon. Ilang beses niya umano itong pinitigan at akala niya ay namamalikmata lamang siya sa nakita niya doon. Siyempre kubo yon. May espasyo pa rin ang pagdardar gawa sa kawayan. Napapansin ni Mama na para bang may mga nagsisindihang apoy na andila sa loob noon. Parang humihilera. Dahil sa tuloy-tuloy ang putakan ng mga manok ay bali-bali niyang pinintahan ng kubo. Baka kasi masunog kung sakaling may nag-apoy niya doon. Hindi nawawala ang nakikita ni Mama doon. As in, meron talagang mga apoy na nasa loob. Tanla sa bandang pintuan na siya. Naisip niyang silipin ito. Bagamat may kandado, alam niya kung saan iniipit ng Lola Wilma ang susi noon. Sa isang dulo ng kulungan ng manok noon. Lasirip niya kasi ito minsan. Akma na sanang bubuksan ni Mama yun nang meron siyang narinig na isang boses. Isang bulor na may kasabay na mainit na paghinga sa taina niya. At ang sabi ng boses na ito, "Wag na wag mi bubuksan yan." Lapaiktad niya si Mama noon sa pagkaakanang nandun na si Lola Wilma. Gawa ng taboses niya panabiyon. Pero walang atao-tao. Bilalik na lamang ni Mama ang susi at nagtatatakbo ito pabalik sa loob ng bahay. Itong pamanawa, ilang araw bago makabalik si Lola Wilma, Biyernes, mag-aan na 6 din ng gabi noon. Wala pa si Lola Kuling noon. Kumain ng maagas si Mama dahil sa inaantok na siya ng mga oras na ito. At yun nga, napaiglip siya sa may upuan bandang pasukan ng bahay habang hinihimpay si Lola Kuling. Sarado ang pintuan kaya ganun na lamang ang gulat niya.
Nang may bigla na lamang humawak sa mga braso niya noon. Hindi na nanaginip si mama noon. Talagang bumangon daw siya nang makitang may nakapayong babaeng nakatalukbong ng belo ang ulo sa mismo harapan niya. Hindi daw siya natakot sa babae kasi hindi naman pangwito yung ganaw niya. Para lang siyang normal na tao na dinigising si mama. Tingalan ay hindi nga mahagilap ang mukha nito. Sabi nito kay mama ay kung nakauwi na daw ba si Lola Wilma. At dahil sa hindi nga buong gising pa ang diwa ni mama ay masagot na ito ng wala pala. Umiling-iling daw ito tapos maniyak-niyak at nagdadabog na sinabing, "Nako, gutom na kami. Kailangan na niya kaming pakainin." Sabay lakad daw nito panayo sa paningin ni mama noon. Nang sundan ni mama ng pipid ang gumising sa kanya. Wala na ito. Partida. Bukas pa ang ilaw ng bahay noon. Sa takot ni mama, iniwan niya umano ang bahay, mga manok, at lumabas siya sa pinakakalsada at naghintay sa tindahan hanggang sa makapunta si Lola Kuling doon. Hindi na ito ikinuwento kay Lola Kuling, baka kasi pagalitan siya. Pagkabalik ni Lola Wilma, hindi umano ito kaagad nakilala ni Mama at Lola Kuling dahil sa medyo numipis umano ang katawan nito. Memalalim ang mga mata at parang kumuba pa umano noon. Although mahinahon pa rin ang pagdating ito, pero ang unang tanong niya kila Mama ay kung maayos naman daw ba ang mga ito. Wala daw bang kakaibang nangyari noon? Dahil si Lola Kuling ay prangka at tanam niya kung ano si Lola Wilma. Ikinuwento nito ang karanasan nila Mama noong Martes na madaling araw sa may manukan. Inulit ni Lola Wilma ang tanong kung meron bang nanggulo sa kanila. At ang sinabi ni Lola Kuling na wala ay parang gumaan ang pag-aanala sa mukha ni Lola Wilma. Sinabihan ni Lola Wilma si Lola Kuling na pwede na siyang umuwi noon. Kumuha siya ng isang manok at isang dosenang itlog umano at binawasan pa ni Lola Wilma ang patong na interes sa utang ni Lola Kuling. Umuwi si Lola Kuling matapos makapagluto ng paghapunan nila Mama at Lola Wilma. Mga bandang 5:00, si Mama at Lola Wilma na lamang ang napila sa bahay noon. Himirup-hirit daw si Mama ni Lola Wilma noon na parang na-miss siya nito. Tapos ay maya-maya pa, ladpaadam na ito nung pupunta doon sa kabilang kubo. Maunan na raw si Mama na kumain at matulog kung sakaling hindi pa siya nakakanabas doon. Kumain si Mama. Inabot na lang ng 9 ng gabi at hindi pa rin lumalabas si Lola Wilma sa kubo yon. Siwisilip ito ni Mama at nakikita niyang may apoy naman ng andila doon. Hilayaan niya na lamang ito hanggang sa nakaramdam siya ng antok at kumanik na sa tulugan nila. Medising siya nang marinig niyang bumukas ang pintuan ng bahay ni Lola Wilma. At narinig niya ang matanda na pumasok at nagbukas ng ilaw sa libandang kusina. Kimulog ang plato at mga kandero tapos ay kumari dito. Bumangon si Mama noon at dito po niya napagtanto sa orasan na madaling araw na pala. Bandang 4:00 ng madaling araw, Sir Seth. Ibig ba sabihin ay ganun katagalan inabot na matanda doon sa loob ng upo? Tsaka anong ginawa niya doon, di ba? Nakiramdam pa si Mama. At dahil yun labi naman ang oras talaga ng gising niya. Paragang nakahiga namang siya doon at pilat. Larimig niya na lumabas ulit si Lola Wilma at parang labigib ito ng tubig doon. Maya-maya pa ay bumangon na si Mama noon para magsaing. At habang nagsasaing ay saktong pumasok naman ang matanda at bagong ligo ito. Nakangiti lamang ito ay Mama. Sabi niya ay magpapahinga na muna siya. Isara na namang ang pintuan kapag papasok na ito sa eskwela. Itong ikapdo at panghuli, ang masasabi ni Mama na siyang ikinapakot niya sa lahat, na siyang rason kung bakit nagbago talaga siya kay Lola Wilma. Ilang araw na napasakit si Lola Wilma noon. Ubo, lagnat, puro pakulo ng halamang ugat at siya ng inaraw-araw talaga niya. Para bang magmula nang nakauwi ito ay hindi na talaga gumaling-galing ang pakiramdam. Hanggang sa isang 4:00 ng hapon,
Naabutan ito ni Mama na nakahiga lamang sa may upuang mahaba sa bahay. Tinanong ito ni Mama kung may nararamdaman ba. Sabi ang Lola Wilma, meron daw at mamaya-maya ay kakailanganin niya ang tulong ni Mama. Mas maiging habang maaga-aga pa ay pakainin na niya ang mga manok. Magsaing at kumain na rin. Kung maaari sana bago mag-alas 6 ay baan pinang oras ni Mama noon. Ginawa naman ni Mama yon. Mag-alas 6 na umupo si Nona Wilma. Nakiusap ito na akayin siya ni Mama. Papunta sa may kubo sa kabila. Kinuha nito ang susi sa may taguan. At bago pa sila makapasok ay hinawakan ni Lola Wilma sa ulo itong si Mama. Hinipa nito at nerong binulo. At ang sabi nito kay Mama ay, sa batang edad niya umano ay siya lamang ang masasabing pagkakatiwalaan niya sa ganitong bagay. At kung anuman ang magiging reaksyon ni Mama sa makikita niya sa loob, paniiwas o matatakot man ay maiintindihan ito ni Lola Wilma. Pero aasahan nito na mananatiling sikreto ito na sila lamang ang nakakaalam at hindi na dapat pang malaman ng mga taong kamag-anak ni Mama o yung mga taong nakapaligid sa kanila. Pumasok sila noon. Kauna-unahang nakita ni Mama ang kabuuan ng lugar. Sa loob, sa ulam tingin ay walang kagamit-gamit ang unang parte ng pasukan. Ang kapansin-pansin lamang, sa loob na yon ay parang naapinturang itim ang kawayang pader. Maski ang sahig ay ipin na parabang pinakpan ng mga durog na uling ang lupa. Purong ipin talaga lahat. Medyo masikip ang daanan na yun papasok kasi meron pang pader na parang separator sa bandang kanan. Pagkaliko nila, saan nakita ni Mama ang lahat? Isang altar. Purong itim na altar. Sa gilid ng altar ay merong mga nakatumpok na kandila. May mga damit na. Merong buo pa. Pero kapansin-pansin ang iba't ibang ulay ng kandilang yon. May itim, puti, pula. At tan pinagkakaparehas lamang ng mga karamihan sa kandilang ito ay ang sindihan o bila nito la kulay itim kahit may hindi pa gamit. At sa maniwala man kayo o sa hindi, nalaman ni Mama na may mga pathe doon sa sindihan ng kandilang yon na may mga halong buhok. Depende sa kung sino o kanino gagamitin at sa paano paraan. Maliban pa doon ay may isa pang mesa na landun ang mga alas na pala din lakita ni Mama. Dapat minsang suot ni Lola Wilma. Sa isa pang gilid na parang istante ay may parang mga libro o album doon. Dala sa isang maliit na supot. Tapos ay may iba pang mga agamitan na kung unang tingin ay parang pimulot lamang sa may daan. Mga sirang suklay, mga basab na kapirasong salamin. Mga baso na nanlalabo na ang kulay at kung ano-ano pa. Kadami pa nito ng mga tao. Taong naging biktima o magiging biktima pa lamang ng mangkukulam. Kulam ni Lola Wilma. Kay pa sa dayon, sinabihan na siya ni Lola Wilma na wag munang matakot. Inalayan siya sa lahat ng gagawin. Bawat dalo kasi ng matanda ay pila ba nasasaktan nito. Paglood, pagupo, pag-aayos ng mga kandila. Nakakapangilabot daw talaga ang buong lugar aling kay Mama. Isinuot ni Lola Wilma ang mga alas niya noon. Nagsinbi ng kandila sa paraang ayaw sabihin ni Mama sa kwento niya sa amin. Basta, kakaiba daw ang pagsinbi niya na yon. At bago pa man magsimula si Lola Wilma, sinabihan na nitong lumabas si Mama. Isara na may yamping tuwan. Kaya magsisimula na daw siyang magtawag noon. Nang hindi alam ni Mama. Balidaling sinunod ni Mama ang inutos sa kanya. Sinara ni Mama ang pintuan ng kubo na yon. At saktong-sakto nun ay marinig niya sa kauna-unahang pagkakataon ang makapaninbig balahibong boses ni Lola Wilma na parabang kumakanta sa lingwain hindi niya maintindihan. Nasa kalagitnaan na si Mama ng paglalakad noon sa may manukan.
nang magsimulang pumutak na naman ang mga manok na ito. At maya-maya pa ay lumagapak ang pinto ng kubo na para bang nagdadabog yon. Alam mo yung hindi na isara ni Mama ang pintuan ng maayos kaya mas sinara ito ng kung anong hindi nakikita. Hindi na lumingon si Mama at dahil sa takot ay nanginginig pa daw ang katawan niya noon na kinuha ang lahat ng gamit niya. Napamahal na sa kanya si Lola Wilma pero iba daw talaga ang kaba niya noon. Umiiyak na siya na parang nababaliw. Ito din ang kauna-unahang beses na naririnig niyang palakas ng palakas ang iyak ng matanda habang kumakanta sa kubo. Bago umalis, nag-iwan pa itong si Mama ng sulat kay Lola Wilma na humihingi ito ng patawad. Natatakot ito. Mahal niya si Lola Wilma at mananatili itong sikreto. Alam niyang mabait ang matanda kaya nagmakaawa si Mama sa sulat na yun na sana ay hindi madamay si Lolo, Lola at ang mga kapatid ni Mama noon. Inayos pa daw ni Mama ang mga hugasin noon. Inayos pang ibang dapat ayusin bago tuluyang lumisan. Tinahak niya ang daan palabas sa kalsada at tuloy-tuloy na umuwi kay Lola Kuling. Nagulat naman si Lola Kuling noon pero ang sabi lamang ni Mama sa kanya ay pinauwi na muna siya ni Lola Wilma at tatawagin na lamang kapag kailangan sila. Pero sa ngayon ay doon na ulit siya matutulog sa kanila noon. Ilang araw na binangungot si Mama ng paulit-ulit tungkol kay Lola Wilma. Hindi nagpakita ang matanda at hindi din alam ni Mama kung ayos pa ba ito. Hanggang sa isang araw ay nasalubong umano ni Lola Kuling itong matanda at binalitaan si Mama na maayos naman ito. Kinamusta ni Lola Wilma si Mama at merong itong inabot kay Lola Kuling. Isa itong maliit na itim na bagay na napupuluputan umano ng tela. Lagi daw suotin ni Mama kahit sa pagtulog para maging maayos na siya noon. Iwas na iwas si Mama noon kahit napatuloy pa rin ang utang ni Lola Kuling kay Lola Wilma. Hanggang sa makalipas ang ilang taon, nang magkaroon ulit ng pagkakataong makapagkamusta ng dalawa. Dito, may nalaman pa si Mama na karanasan ni Lola Wilma noon. Di ba, 2 linggo siyang nawala noon para kay Tatay Loserio. Eto Sir Seth, ang susunod na ibabahagi kong kwento. Pati na ang iba pang mga hindi na idetalya dito sa kwentong ito. Ako po si Brian. Nais kong ibahagi sa inyo ang 2 kwento. Karanasan ng aking kapatid at ng aking ina. May pagkamayabang si Rex at daw namang sobra siya kung gumala, mailig sa kasiyahan na pakikipag-inom. Parati siyang pinagsasabihan ng kapatid ko na huwag basta-basta lalabas kung gabi lalo na't hindi siya kasama. Ilang linggo pa lamang silang nagbabakasyon sa Catanduanes na. Pero marami man napupunta ang inuman at kung sino-sinong lasenggero ang kinakaibigan at nakakasama ni Rex. Kaya nagdesisyon na si Kuya Raymond na bumalik na sa Manila. Dahil madalas na siyang napapagalitan ng kanyang tiyahin dahil sa mga pinaggawa ng kanyang kaibigan. Isang gabi, balak na namang umalis ni Rex dahil may nakilala siyang magandang danada sa bayan. Ano ba? Hindi nga pwedeng lumabas na gabing gabi na. At saka, apalanib sa labas baka nakasabat tayo ng kuwan na doon. Buyaw ni Kuya. Ayaw maniwala ni Rex noon. Ang sabi naman ni Kuya ay kung hindi talaga magpapapigil si Rex, sasamahan niyo muna rito sa bayan. Basta, huwag umanong magsusuot ng kotinon. Napatanong naman si Rex kung bakit at anong kinalaman ng kulay ng damit sa pagbabawan nito. Tayo naman kay Kuya. Meron kasi umanong gumagalang silagan at kumapatay umano ng mga taong nakasuot ng kuti. Kaya magpalit umano ng damit si Rex na bago pa masungkulan. Hindi pa rin nakinig sa kanya si Rex kaya sumuko na rin si Kuya sa kapigasan ng ulo nito. Magbaon siya ng t-shirt may pim habang nakasuot siya ng asoy.
Napansin na sila ni Pia Paula at ng anak nitong Dalagita at nasermonan pa silang dalawa. Nako Raymond, siguraduhin ninyong makakabalik na kayo sa lalong madaling panahon sa Manila. Naataki na ako sa sobrang konsumisyon din sa kaibigan mo. Alam mo namang hindi maganda yung panahon na yun eh. Kaya man o sinasabi nilang aswang yung kung anong paggala-gala kapag gabi. Bakit parang walang pakialam yung kaibigan mo? Sige nang studio sa paggala at walang pakialam sa oras. Humingi naman ng patawad si Kuya sa Pia Larmin. Paalam lamang nito ay may bibisipahin lamang sinasabayan man. At paalis na. Sumabat naman si Reds na huwag umano mag-alala. At paggada na naman umano ito ng pasalubong pagkabalik. Pagkarinig ni Pia Paula, lalo pa siyang nalermontiya. Niyaya na ni Kuya Raymond si Rex na lumabas ng bahay. Sumakay sila sa motor. Pinaandar ni Rex sa sasakyan at binaybay nila ang kahabaan ng daan hanggang sa mapadako sila sa may kakahuyan kung saan walang katao-tao o kabayo nun. Sa hindi may paliwanag na dahilan, bigla na lamang silang namatayan ng makina ng motor. Nagtanong naman si Kuya Raymond kung ano ang nangyari. Ayon naman dito ay Rex, hindi niya rin alam at titingnan niya umano yung makina sa labas. Tumayo naman nitong si Kuya sa tabi. Habang binuksan ni Rex naman yung kung anong parte ng makina na yun. Imimembing niya yung marbulong pero wala naman dapat rason pa ikaabirya. Walang nasira o anumang problema. Pagtapayong pagkatayo ni Rex herself, bigla na lamang may kung anong baday ang sumunggab sa kanyang likuran. Napaturo si Kuya Raymond nun. Liningon si Rex. Bigla itong sumigaw. Nakaramdam siya ng kung anong hapdi sa kanyang mukha. Pagtabalik na patabalik niya ng pingin kay Kuya. Naita na lamang ni Kuya. Laduguan ang mukha ni Rex nun. Nabulantalat na pasigaw yung kaibigan niya na ito. Madali itong tumakbo pero nahawakan siya ng kung anong nilalawa nang mahigpit sa balikat. Ang kuting kasuotan ni Rex ay nagkahalo ang kulay pula ng dugo niya. Ang natutulala kong Kuya ay biglang napasigaw at tumakbo doon sa kinaroroonan ni Rex. Nabitiwan naman ng nilalang si Rex at nawalan siya ng balanse. Napabagsak siya sa simentadong daan kung saan pinilit siyang ibangon ni Raymond. Nang muling tingnan ni Kuya itong nilalawa, ay itim na ipim umano ito. Parang anino. Pero nagwawala ito dahil merong nakausli o nakatusok na matulis na kawalan lang sa balikap ng naturang winalawa. Dahan-dahang lumayo sila Kuya. Inalalayan niya si Rex na umangkas at siya lang magmamaneho na. Inubara ni Kuya Raymond ng damit si Rex. Pinunas niya ang kulay puti nitong damit sa kanyang sugat. Siya na rin ang nagpaandar ng motor. Napansin niya na may isang matandang lalaki ang kaharap ang nilalang na yan. Hindi na magawang magtadal ni Raymond dahil binudugo na talaga yung kaibigan niya. Pinilit niyang paandarin ang makina hanggang sa tuluyan na itong umugo. Inawaan ng manibela. Sinabihan si Rex na kumapit ng abot sa makakala niya. At pinaharurot niya ng pagkabilis-bilis ang sasakyan sa bahay ng kanyang Pia Paula. Makalipasan ilang sandali ay nakarating sila sa bahay. Nagsisisigaw ito at agad na pinabuksan ng kanyang tiyahin. Pinalowan siya nito makaagapay kay Rex. Binala nila sa may sala at nadanda si Gina, lapinsan ni Raymond ng palanggala. Maligamgam na tubig, bimpo, alcohol at benda. Dinamot nila ang kalmot at sugat sa balikat at mukha ni Rex nun.
Halos manhila ang binata sa nawalang dugo sa kanyang katawan. Nakatulog na lamang siya ng mahinbin nang malagyan ng benda ang kanyang sugat sa balikat. Labtape ang magyahin. Hindi na siya binalaw ng antok kaya minabuti na lamang niya na magkwentuhan. Nabtanam si Kuya Raymond tungkol sa nalalaman ni Tia Paula. Upol nga sa aswang na pinatawag na siladan. At natutulan niya dito na ang siladan niya ay naminili ng mga taong nakaputi para patayin at kainin ang kanilang mga laman loob. Sa lahat umano ng uri ng aswang, kakaiba ang kanilang pamamaraan sa pagkuha ng laman loob ng tao. Sa mismong kwetan sila ng biktima nag-uumpisang gumawa ng butas gamit ang kanilang mahaba at matapalim na kuko para unin ng atay, puso, bituka at iba pang nilaman loob ng tao niya. Hindi malaman ni Pia Paula kung bakit galit ang siladan sa ulay na puti. Pero ayon sa mga kwento, marahil dahil ito ang kulay ng abito ng pari na maging mortal niya ng kaaway. Sa sobrang tigas ng ulo ni Rex ay nagingit sa iyo ng kanyang kapahamakan. Nagparipas na muna siya ng ilang araw para makapagpahinga at tuluyang gumaling si Rex. Hindi nagpagal ay bumalik na rin sila ni Raymond sa Manila. At hindi na nagtangkang makipagkita si Rex sa mabandang babae na lakilawin niya sa bayan hanggang sa uling araw niya sa Catanduales. Laging araw na sa kanya ang nangyari. At pipinawako niya sa kanyang sarili na hindi na siya gagawa ng mga bagay na ikakapahamak niya. Sa pagtatapos ng karanasan ni Rex ay bumihita ako sa bahay namin sa Kabayan. Kasama ko ang aking ina. Doon ay nabanggit na naman niya sa akin ang kanyang napadaanan noong gabi na bumiyahe siya sa may highway. Nasa first year high school pa lamang ako na maikwento sa akin ng nanay ko ang kanyang karanasan. Inulit ko na ulit. Mainit na driver sila nanay. At matadad nilang pinag-ipunan ng tatay ko ang kotseng ginagamit nila sa pagbabiyari. Kailaman kahit saan sila magpunta ay nagdodobli inat sila na magasgasan ng sasakyan na yon. Isang gabi noon, nagmamaneho siya sa isang kalsadang walang mga kabahayan. Biloksan niya ang kanyang headlight at nagliwanag ang daanan. May mga nadadaanan siya mga palayan sa tabi ng kalsada. At tila napakahaba ng kanyang tinatahak na landas na mukhang parang walang katapusan. Hindi ito ang unang beses na dumaan siya sa lugar na yon. Pero yun yung unang beses na nakaramdam siya ng kakaiba. Sa hindi sinasadyang pagkakatawan, may napansin siyang lalaki na nakahiga sa gitna ng kalsada. Bigla niyang inapakan ng brake at mabilis na huminto ang sasakyan na yon. Kamuntik pa nga siyang maaksidente nun. Tiningnan niyang mabuti sa windshield at napansin niya ang katawan ng lalaki na nakahandusay sa may kalsada. Nagtataka siya kung anong nangyari at kung bakit naroroon ang lalaki na yon. Hindi niya makita ang mukha nito, pero nakakatiyak siyang nasaktan ng lalaking yon. Lumingali nga si nanay sa paligid pero nabigo siya na makahanap ng ibang taong pwedeng tumulong sa kanya. Napakatahimik ng buong paligid. May mangilan-ngilang kaliskos pero hindi naman niya nakaistorbo sa kapayapaan ng gabi. Naisip niyang lumabas ng sasakyan para matulungan niya ang lalaki pero ng mga oras na yan ay tila nagtaasan ng mga balahibo niya sa batok. Nang mapansin na unti-unting buwabangon ng lalaking yon. Doon na pagtanto ni nanay na merong kakaiba sa kanya. Punit-punit ang kanyang kasuotan. Nangingitim at nagpuputik ang kanyang balat nun. Mukha siyang pulube pero ganoon na lang ang ikinabigla ng nanay ko.
nang bigla na lamang humarap ang naturang lalaking yon. Tila umano parang yosi ang mga mata nitong nagbabaga. Nakangiti ito. Malalaki ang mga ipin pero pansin ni nanay na tila matulis sa mga yon. Bukod pa doon ay bumubula ang kanyang bibig at tumutulo ang napakaraming laway mula sa kanyang bibig patungo sa kanyang dibdib, gumagapang hanggang sa kanyang paa. Aakalain mo umanong pawis yon kung hindi mo matitingnang maigi. Titig na titig siya sa aking ina. Para bang nakakita ito ng makakain. Nanigas naman mula sa kinauupuan ng nanay ko. Hindi niya malaman kung anong dapat na gawin. Natuliro siya kung ano-ano mga negatibong bagay ang naisipan niya. Ayaw niya ng nararamdaman niya. Nasa gitna siya ng kalsadang walang kabahayan. Mahaba-haba pang tatahakin niya bago makahingi ng tulong. Nakakabingi umano ang katahimikan nun. Dahil doon ay pinaandar ni nanay ang sasakyan. Pabulong-bulong siyang nagdarasal habang nakatutok pa rin ang headlight sa lalaki. Pinilit niyang umatras at magmaneobra para bumalik sa kanyang dinadaanan kanina. Pero mabilis na nakatakbo ang nilalang. Lumundag sa harapan ng sasakyan. Nagsisigaw sa loob si nanay nun. Umaikot siya para makaliko pero gumapang sa labas ang lalaki. Kumapit sa bintana patungo sa likurang bahagi ng sasakyan na yon. Pinaliko-liko ng nanay ko ang sasakyan. Habang sa hindi na niya nakontrol ang manibela at sumalpok ito sa isang malaking katawan ng punong kahoy. Nabasag ang harapan ng kotse. Napatama ang ulo ng nanay ko sa may dashboard. Napakalakas ng nangyaring bangganon at nawalan siya ng malay. Makalipas lamang ang ilang segundo ay napadilat ang aking ina. Medyo nahihilo pa siya at umiikot ang kanyang paningin. May konting bahid ng dugo sa kanyang ulo. Napansin niya na yung lalaki ay hindi pa rin umaalis sa labas ng kanyang sasakyan. Pinipilit na makapasok sa loob nun. Pinaandar ng nanay ko ang kotse pero ayaw umandar ng makina. Kahit anong pagpihit niya, namamatay ang makinang yon. Nagpapanik na siya at namamawis ng malalamig. Tumatangis na rin siya sa kanyang kinauupuan. Pero pilit pa rin na binabasag ng nilalang ang kabilang bintana ng sasakyan. Hindi din kasi makapasok yung nilalang sa harapang salamin gawa ng nakaikot doon yung puno. Laking pasasalamat lang talaga ni nanay. Nagpatuloy ang pagpapaandar ng nanay ko hanggang sa siguro dala na rin ng himala. Gumana ang makina. Pinilit niyang makaahon at makapagmaniobra pero doon ay nabasag na ng nilalang ang bintana. Hinablot niya si nanay. Mabuti na lamang at nakapa ng aking ina. Ang lagi nilang tinatagong patalim doon sa isang lagayan sa loob ng sasakyan. Palagi kasi silang nagdadala nun. Dahil madalas ay gabi kung bumiyahe ang aking ina. Binuksan niya yon at isinaksak sa kamay ng nilalang. Nabitiwan ng nilalang si nanay at ang kanyang damit. Natanggal umano ang botones. Sumisigaw sa sakit ang nilalang pero mahigpit pa rin ang pagkakakapit niya sa kotse ng nanay ko. Nagpatuloy sa pagmamaneho si nanay. Kinalikot niya ang compartment pati na ang bahaging dashboard hanggang sa makakuha siya ng rosaryo. Napansin niya na nabunot ng nilalang ang kutsilyong nakasaksak sa kamay nito. Nakabawi at nakabuelo. At bumalik na naman siya sa may malaking basag na bintana.
Sa pagkakataong yon na itinapat ng nanay ko ang rosaryo. Tila ba nagulat ang nilalang. Hindi alam ni nanay kung nagkataon lamang ang pagtapat niya sa rosaryong yon. Pero bigla o manong tumalon palayo ang nilalang. Gulat na gulat si nanay sa nangyari. Nakita niya sa natitirang parte ng side mirror na nagpagulong-gulong sa tabi ng daan ng lalaking yon. Medyo malayo na siya buhat dito kaya mabilis niyang pinaharurot ang kanyang sasakyan. Pero walang ano-ano ay biglang may tumawid nawang matandang lalaki na kamuntik na niyang masagasaan. Pumreno ito. Tinanong niya ang matanda kung hindi ito nasaktan. Napansin naman niyang tao mismo ang kanyang kausap at tinanong niya kung saan ito nakatira. Medyo ilang kilometro umano ang layo nito buhat sa may kalsada kaya naman, ewan ko ba sa nanay ko. Nagmalasakit si nanay na pasakay nito. Kahit na ang itsura ng kotse ni nanay nun, basag-basag na. Pinaharurot naman ito ang sasakyan. Naisip din kasi ni nanay noon na baka itong matanda naman ang mabiktima ng nilalang na humahabol sa kanya. Naikwento ni nanay ang nangyari kung bakit meron siyang mga basag na salamin at may bangga ang kotse niya noon. Tila hindi naman nagulat ang matanda. At siya na mismo ang nagsabing doon mismo sa kalsada na yon. Ilang araw na umanong, may mga manilang-nilang mga kaso ng mga namamatay na mga hayop. Maliban pa doon, ay may mga manaka-naka umanong nakakakita ng isang lalaki na bigla na lamang tatawid o hindi kaya haharang sa may sasakyan. Mabuti at maswerte daw si nanay dahil kung anumang klaseng rosaryo yung hawak niya, epektibo ito at nabindisyonan sa tamang paraan. Napansin ni nanay na malapit nang maubos ang gasolina ng sasakyan noon. Humingi siya ng tulong sa matanda at bilang pasasalamat nito sa kanya, ay inanyayahan na muna siya nitong magpalipas ng gabi sa kanyang kubo. Kinabukasan ay sasamahan siya sa malapit na gasolinahan. Nagpasalamat si nanay at tumuloy ito sa maliit na kubo ng naturang matandang yon, kung saan sinalubong sila ng asawa at anak nitong Garagipa. Pagkatapos ay sinaladuhan nilang mabuti ang pinto. Doon ay marami tayong naikwento ang mag-asawa tungkol sa pananalasa ng isang lalaking nagmumukhang pulubi sa may kalsada palindabi. Kung hindi mga lasinggerong driver ay mga driver na nag-iisang mabaneho o mano ang parang binibiktima ng mga ito. Pero syempre, hindi lahat ay maniniwala doon. Nagkataon lamang na may hinirot na kliyente sa Manhirman, imatandang nakasakay ni nanay. Kaya kinailangan niya lumabas ng bahay nun. Nasa sala si Aling Felicidad. Nilatad niya sa sahig ng mahabang banig at doon na pinatulog ang nanay ko. Naging magiliw naman at mabait pang naturing matanda kaya nagpasalamat si nanay at lumaan ang kanyang kanaoban. Maraming taniman ng mais at naririnig niya ang mga pagaspas ng uwak at huni ng iba pang ibon sa paligid. Maya-maya pa mayroon silang narinig na pagaspas sa labas ng bahay. Lapila may kung ano malaking ibon na pumapaikot sa buong kabayan. Dali-dali naman pumalik si Aling Felicidad. Pinapailahat ang ilaw sa may sala at silenyasan din tumahimik ang nanay ko. Habang inoobserbahan at pinakiking kamera ang pagpagaspas na yon. Marahil masundan naman o si nanay. Labendaman baliktad na walis thinking si Aling Felicidad. Dain din ang bungkos ng bawang at noalipas ang ilang sandali ay biglang nawala ang mga pagpapagaspas ng palipad sa paligid noon. Mukhang maging epektibo ang mga walis tingting at bawang dahil naitaboy nito ang kung sino man ang sumunod kay nanay.
Sinabihan na lamang ni Aling Felicidad si nanay na matulog na. Para sa kinabukasan ay maaga pang ihahapid ng asawa ni Pusinalay sa may gasolinahan. Napanatad ng panooban ni Narmay noon kaya humiga na siya sa banig. Kinabukasan nga ay maaga silang nalisin ni Mang Herman. Kinaganda siya ng mainit ng kape at pagkatapos ay siya naman siya nitong magduo sa gasolinahan para makapagpakarda ng gasolina. Pasikat na noon ang araw sa kananipan at nagpasalamat ang nanay ko sa kabutihang loob lay pinakipas sa kanya ng matandang lalaki. Pagkatapos niya makapagkarga ng gasolina at mapuno ang sasakyan, iniapid niya sa bahay kubo si Mang Herman at nagpaalam siya sa buong mag-anak nito bago dumiretso ng pagmamaneho pauwi sa bahay. Pagka-uwi niya ay alalong-alala si tatay. Buong magdamag itong walang tulog at humingi ito ng tulong para halapin siya. Isinalaysay ng nanay ko ang buong palyari sa tatay ko. At medyo nagtatalo ang isip niya kung paniniwalaan niya bang kabuuan ng kwento. Pero ganun man. Nakain na siya ng maluwag dahil kompleto pa rin ang bahagi ng atawan ni nanay. At nakauwi siya ng ligtas. At buhay. Saning tahanan. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa mga diliw na tagapakinig. Ako si Michael, salukuyang nagtatrabaho sa may Kawayan, Bulacan. Nais kong ibahagi sa inyo ang aking karanasan. Noong nakatira pa ako sa probinsya ng Romblon. Kakatapos ko pa lamang noon ng kolehiyo at wala pa akong napapag-applyan na trabaho. Umalis ng aking mga magulang na pumunta sa kamag-anak naming Sanada para dumalo sa reunion. Naiwan akong mag-isa sa bahay. Lumipas ang ilang araw ay may dumating akong bagong kapitbahay na tumira sa katabi naming bahay noon. Isa siyang matandang lalaki. Medyo tahimik. Hindi nakikipagkwentuhan. Madalaw lumabas ng bahay at madalas na nag-iisa. Parabi siyang nakasuot ng maitim na salamin sa mata. Sa tingdudunol ako sa may bintana ay palagi ko siyang nakikipan nakaupo sa may labas ng bahay na. Inoobserba niya ang mga taong dumadaan sa kalsada. Isang gabi, napansin ko na may bisita siya. Isang lalaki na puno ng pato at kung ano-anong malahiyas at talisman ang nakasuot sa kanyang katawan. Medyo kinabahan ako dahil medyo matalim at papalahas ang kanyang mga mata kong tumingin. Kinilabutan ako dahil lamig ang aking buong katawan. Pumasok siya sa loob ng bahay ng naturang matandang lalaki. At hindi na siya lumabas pa. Sumapit ang haping gabi. Lagising ako sa malakas na sigawan sa kabilang bahay at mukhang nagmumula sila sa may sala. Lumabas ako ng bahay at agad na nagtungo sa pinto ng bahay nila. Pilakinggan ko ang naturang malalakas na sigaw pero biglang tumahimik sa loob. Sa sumunod na araw ay napansin ko na nakaupo na naman ang matandang lalaki sa labas ng bahay, katulad ng mga ordinaryong araw na. Para bang walang nangyari noong nagdaang gabi. Nagtataka ako o anong misteryo ang buhabalot sa mga ingay at sigaw sa loob ng kanyang bahay pero sinikap ko na burahin yon sa isip ko. Dahil hindi naman ako chismoso na tulad ng iba. Pero dumating na naman ang gabi at nakarinig na naman ako ng malakas na kalabog at sigaw. Na nanggagaling sa loob ng bahay ng mismong kapitbahay ko na iwan. Hindi na ako mapakali. Nagbihis ako at dali-dalim sumugod sa kanyang bahay para magreklamo. Pero bigla na namang tumigil ang mga pagsigaw at namayani ang katahimikan. Wala na naman akong nagawa kung hindi ang bumalik sa bahay at natulog.
Sa kasunod na araw, dumunaw ako sa bintana at hindi ko na matagpuan ang matandang lalaki na yon. Para bang yung buong bahay niya, walang katao-tao. Parang umalis siya. Pero kinaudubian, hindi ako binalaw ng antok dahil nakarinig na naman ako ng malalakas na redestes ng tubig sa kabilang bahay na yan. Nagdihis ako at kiyatok ko ang kanyang pintuan. Pero walang tumutugon. Sa laki ng puwersang nadawa ng mga inay ay nagdilakas loob akong mamasok sa kabilang bahay kahit walang pahintulot ng sinamay. Pinihit ko ang seradora at napagpuan na hindi nakalaang pintuan. Pumasok ako doon. Napakagulo ng paligid. Nakasalampak ang mga aklat sa sahig. Nababasag sa pira-pirasong bahagi ang mga florera at iba pang kagamitan. Napukaw ang atensyon ko sa tunog ng lumalagaslas na tubig na. Nabuksan ko ang pinto patungo sa kusina. Ay nagimbal ako at halos mapatalon sa takot. Lahat na karaming dugo sa paligid, maging sa kisame at binding. Nagtungo ako sa paliguan at kahit nanininig ang aking mga kamay, ay pinihit ko ang gripo sa banyo. Pero bigla na lamang na brown outline. Lumingalinga ako sa paligid at sa isang kisap mata ay may nakita kong mga nanlilisik na mapupulang mga matang. Nakatingin sa akin. Napatras ako. Nagmamadaling lumabas ng banyo pero sinusundan pa rin ako ng kung anong nagbabagang yon. Hanggang sa biglang nagliwanag ang bintana. Nahawi ang mga ulap sa kalangitan kung saan lumitaw ang kabilugan ng buwan. Lumapit ang isang hugis tao. Hanggang sa nasilayan ko na ang katawan na yon ay pagmamay-ari ng matandang lalaki. Umakyat ang kilabot sa aking buong katawan. Halos mahiga ako nun dahil bigla na lamang nanlambot ang mga paa ko at hindi na ako makahakbang. Napatid ako mula sa aking kinatatayuan. Bubagsak ako sa sahigat na patabi sa isang malambot na kung ano nung una. Pero nung makapako yon, para siyang wasak na karne ng hindi ko masabi na kung anong hayop. Tinimnan kong maigi kung ano yon. Kung karne ba ng baboy o baka pero nagulat na lamang ako, Sir Seth. Nang mapansin ko na sa isang parte o sa isang lapad ng balat ay merong mga tato at dasal sa kanyang katawan. Ayoko mang isipin pero naalala ko bigla ang bisita ng matandang lalaki noong nakaraang araw. Pinagmasdan ko ang matandang lalaki na yon. Nakangisi ito sa akin habang may hawak na manika na may nakatusok na karayom sa ulo nito. Nagsalita siya. Nagtagumpay umano siya. Nakuha niya umano ang mga mata. Gayon din ang laman loob. Matatamasa na niya umano ang malakas na kapangyarihan ng pangungulam at walang hanggang kabataan. At dahil naroroon na umano ako umano ang isusunod niya para mapanatili niya ang kanyang kabataan. Lumapit pa siya ng ilang hakbang sa akin habang bumubulong-bulong na mga kakaibang lengguwahe. Akala ko nga nung una ay minumura niya ako pero hindi ko maintindihan ng mga katagang yon. Palakas ng palakas sa mga pagsambit niya. Kinikilabutan ako habang pinipilipit niya ang ulo ng hawak na manika. Sa takot ko ay lumingalinga ako sa paligid nun. Nakakuha ko ng isang pamalo at agad akong bumangon at hinihampas ko ng pagkalakas-lakas yung pamalo sa ulo niya. Bago ako kumaripas ng takbo palabas ng bahay.
Hindi ako sigurado kung tinamaan ko siya nun. Hindi ko alam kung natumba siya o kung ano. Pero hindi ko na siya nilingon. Kung nakabangon at nasundan ba niya ako. Basta ang ginawa ko nun. Patakbo akong bumalik sa bahay. Kinuha ang susi at dali-dali akong sumakay sa aking motor. Pagkapaandar ay pinaharurot ko ng pagkabilis-bilis yon. Agad akong nagtungo sa tiyuhin ko na merong kilalang albularyo. Napag-isip-isip ko na kakaiba at hindi normal na tao ang matanda. Dumiretso ako sa kabilang kanto kung saan nakatira ang tiyuhin ko na ito. Kinalampag ko ang kanyang pintuan. Halos papagalitan niya ako dahil sa pang-iistorbo ko sa kanyang pagtulog nun. Nagulat siya nang mapansin na namumutla ako at hindi maipaliwanag ang panginginig ng aking mga kamay. Ipinagtapat ko sa kanya ang buong katotohanan at halos paningkitan niya ako ng mga mata. Nagsalita ito. Maya-maya pa ay sinabi niya sa akin na samahan ko man siya para tawagin ang kilala niyang albularyo. Pagkarating namin sa bahay ng albularyo, ang sabi ng albularyo ay kailangan umanong gumawa ng ritual para hindi ako masundan na matandang lalaking yon. Nagtungo kami sa may sala at naghanda siya ng tanglad at iba pang halamang gamot. Gayon din ang damo na pinagpira-piraso niya at inilagay sa isang maliit na sisidlan na may lamang kumukulong tubig habang may umuusok na insenso sa kanyang katabi. Pinasalampak ko ng albularyo sa saig nun. Sumambit siya ng dasal at paulit-ulit niyang idinadampi ang kakaibang damo na nakabigkis sa tali. Binubulungan niya ako ng lingwahe na hindi ko maintindihan. Hinihingahan niya ako sa mukha at naaamoy ko ang amoy ng pinaghalo-halong halamang gamot at iba pang kemikal na ginagamit niya sa panggagamot. Pinagpapawisan na ako noon pero tiniis ko ang sobrang inip. Napawi na rin ang panginginig ng aking mga kamay at naipikit ko ang aking mga mata. Makalipas ang ilang segundo, biglang tumigil ang albularyo. Idinilat ko ang aking mga mata at natagpuan ko siyang nagliligpit ng mga kagamitan sa orasyon. May ibinigay siyang kwintas sa akin na may nakaukit na malaking mata ng tao. Isuot ko mano ang kwintas na yon, na may nakaukit na trespiko Roma mata. Yun ang magsisilbi kong proteksyon kontra sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, aswang, masamang espiritu. May kakayahan din itong may iwas ka sa masamang pagtatangka ng ibang tao, disgrasya o kapahamakan. Sa puntong yon ay isinuot ko ang naturang agimat. Pinayuhan ako ng manggagamot na magpalipas na muna ng magdamag at sa kinabukasan na ako uwi sa bahay. Sumunod naman ako sa kanya dahil natatakot din akong umuwi at baka abangan ako ng matandang lalaking yon. Kinabukasan, inihatid na ako ng tiyuhin ko. Siya na mismo ang nagmaneho ng motor at eksaktong pagkarating namin sa bahay, kitang-kita namin na paalis na ang matandang lalaki. Bit-bit ang kanyang mga kagamitan. Pinagdasal ko talaga noon na sana hindi na siya bumalik. Hindi na ako lumingon sa takot na baka kung anong masilayan ko sa mukha niya. Pagkahatid sa akin ng tiyuhin ko ay hindi na siya nagtagal at bumalik na din sa kanyang bahay. Nagpasalamat ako sa kabutihang loob niya at sa pagkakaligtas sa akin bago pa siya umalis nun. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas ako ng bahay. Napansin ko sa labas ng bahay ang aking ilang tsismosang kapitbahay. Lumapit ako kay Aling Trina at tinanong ko siya tungkol sa matandang lalaking yon. Ayon sa kanila, kaninang umaga umano ay may dumating na mga otoridad. Pumasok umano sila sa bahay ng lalaki na matandang yon
Meron daw kasi umanong nakapagtimbre sa kanila na doon huling pumunta ang isang lalaking punong-puno ng tato. Ayon sa salaysay ay isa umano yung manggagamot. Pero nung pumunta sila doon ay walang katao-tao. Wala na rin ang katawan ng hinahanap nila. Naisip nila na baka may tagabulag ang lalaki dahil wala man lamang natagpuan talaga yung mga pulis sa loob ng bahay. At pagkaalis ng mga pulis na yon, nagulat na lamang ang mga kapitbahay namin nang bigla itong bumulaga. Nag-alsabalutan pagkatapos ay walang paalam na basta na lamang umalis sa bayan. Matapos ko makipag-usap, hindi ko nabanggit sa kanilang magkakapitbahay ang inkwentro ko sa matandang lalaking yon. Lubos akong kinilabutan sa mga nalaman ko at baka pag nagkamali pa akong magkwento ay baka balikan ako nun. Pagkarating ng hapon, nakarinig ako ng ugong ng sasakyan. Tumawag sa loob ng bahay ang aking mga magulang at nagalak ako na masilayan ko sila muli. Kahit papano ay naibsan ng takot sa dibdib ko dahil sa wakas sa hindi na ako nag-iisa sa loob ng bahay namin. Lumipas sa mga araw ay wala na akong nakitang bagong nakatira sa kalapit bahay. Pero nang dumating ang araw na kinakailangan ko nang umalis patungo sa Bulacan para makapasok sa unang araw ng trabaho ko, ay may napansin akong bagong lipat na namang kapitbahay malapit sa aming bakuran. Sa pagkakataong yun ay isa naman siyang babae. Ang yubos ko na ipinagtataka, nakasuot din siya ng maitim na salamin sa mata, katulad ng matandang lalaki. Para bang magkamag-anak sila. Nagpapasalamat na lamang ako at naninirahan na sa Malolos ang aking mga magulang. Binibisita ko na lamang sila tuwing bakasyon. Nagpakilala ako sa bago kong kapitbahay bago ako lumuwas sa Manila. At napansin ko na magilaw at mukha naman siyang mabait nun, kumpara sa matandang lalaki. Siya umano si Amelia at matatagalan na umano siyang mananatili doon sa bayan namin. Tingin ko ay nasa early 30s na siya noon. Medyo bata pa, maayos ang pangangatawan. Tinanong ko sa kanya kung bakit nakasuot siya ng salamin sa mata. Buong akala ko ay sasagot siya sa akin noon. Pero bigla niyang tinanggal ang salamin sa mata niya. Bumungad sa harapan ko ang malalim na tingin ng mga mata na yon. Nakatulad ng naturang lalaking merong hawak na manikang unang nakatira doon sa bandang yon. Luminga-linga ako sa paligid at napansin ko na marami namang residenteng nabiyalakad sa daan. Napanatag ang kalooban ko dahil kung may gawin man na masama ang babae, may mahihingan ako ng tulong. Nagustuhan mo ba ang aking mga mata? Malinaw at talagang mababantayan nito ang bawat kilos mo. Sabi niya sa akin ng nakakapangilabot at nakakalokong pagngisi. Naalarma ako. Pabuti na lamang at paalis na ako sa lugar na yon. Hindi na ako lumingon pa sa babae. Hindi ko malaman kung sinusundan pa rin ako ng anino ng naturang matandang lalaki pero nakaligtas na rin ako dahil pagkatapos ko na makabalik ng Bulacan, hindi na ako umuwi sa Romblon. Pinayuhan ko na rin na wag nang bumalik ang aking mga magulang sa probinsya at hinikayat sila na magsama-sama na kami sa Malolos. Naging tahimik naman ang buhay ko sa matagal na panahon. Marahil ay nakatulong din ang panangga na ibinigay sa akin ni Tio Lamberto at ng manggagamot na yon. Dahil kahit sa panaginip, ay hindi ako ginambala ng matandang lalaki. Gayun din, ng babae na bago naming kapitbahay. Bago ko simulan ng kwentong ito, unahan ko na po kayo na hindi ito yung tipikal na kwentong aswang na maghahatid talaga sa'yo ng katatakutan.
Pero ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Kwento ng pamilya ko. Ito ay tungkol sa buhay ng aking ama at ina. Kung paano sinalba ng nanay ko ang tatay ko sa pugad ng mga aswang. Balibunso ang nanay ko sa 8 magkakapatid. Kaya masasabi nating hindi siya dumanas ng hirap sa buhay. Sa kadahilanang hindi siya pinapagawa ng mahihirap na trabaho o sa taniman. Pinalaki siya sa paraang parang masasabi nating isang prinsesa, Sir Seth. Ayaw ng lolo at lola namin na mahihirapan ng buhay nila. Tama-tama lang kumbaga. Nasa middle life lamang sila. May malawak na lupain sa bundok. Kaya doon din sila nakatira nun. Ngayon pa man ay naibibigay ni lolo at lola ang gusto niya. At lalo pa na may mga trabaho na rin ang iba niyang kapatid kaya okay ang buhay ng mama ko. Nung high school na si mama, mga 4th year, may naging kaklase siya na anak ng isang pastor. Iba ang relihiyon niya. Niligawan siya nito. Di naman daw kagustuhan ngunit nang tumagal dahil mabait ito. Sinabot naman ni nanay yon. Tawagin na lamang natin ang lalaking ito sa pangalang Dong. Noong magkolehiyo na sila, dahil sa ayaw ng mga magulang ni nanay kay Dong, dahil nga iba ang relihiyon niya, tinago nila yon. 2nd year college na si nanay sa kursong nursing nun. Habang tumatagal ay nagiging mapusok o mano itong si Dong. Nauna kasi itong graduate kesa sa aking ina. Gawa ng 2 taon lamang ang kinuha ng kurso. Dahil gusto niyang ipakilala na siya ni nanay sa mga magulang nito, na si lolo at lola. Kaya dinala siya ni nanay sa bahay nila kahit na ito'y takot pero siyempre, gusto na rin sana na sa bahay siya nito pupuntahan. Kumbaga, maging legal sila. Pinakilala ito sa lolo at lola ko pero nagalit sila nun. Dahil nga sa nag-aaral pa si nanay. Pinaalis nila si Dong. Sinabihan nila lolo at lola si nanay na hiwalayan niya na ito. Huwag munang magnobyo hanggat hindi pa siya nakakapagtapos. Pero dahil sa mahal nga ni nanay si Dong ay tinago nila ang relasyon. At humantong talaga sa pagbubuntis ni nanay no. Ito yung naging dahilan kung bakit galit na galit ang mga magulang ni nanay at nahinto rin siya sa pag-aaral. Hindi na rin sila nagkita dahil tinago siya nila lolo at lola no. Kinandado. Ito din ang dahilan kung bakit namatay ang sanggol sa sinapupunan ni nanay. Nung naging okay na si nanay ay nagpaalam siya kina lolo na magtatrabaho na lamang para kahit papano. Malibang siya. Pinayagan naman siya. Naging cashier siya sa isang restaurant. Ito naman ang dahilan na nakita na naman siya ni Dong. 1 taon ang nakalipas noon. Miyaya siya ni Dong na magtanan para magsama na. At dahil nga sa medyo bulag sa pag-ibig si nanay, sumalma siya dito. Sabi nga nila kapag mahal mo, siyempre, magpapakaano ka. Dinala siya ni Dong sa bahay ng mga magulang nila pero sinabi ng tatay ni Dong na hindi sila pwedeng magsama hanggat hindi sila kasal. At malaking epekto din naman talaga ang relihiyon nila noon. Ang ginawa nila, dinala nila si nanay sa lugar ng Bacolod. At dito na umiba ang buhay ni nanay. Tubong kapi si nanay. Kaya ako sinabi ang lugar dahil hindi naman dito nangyari ang nakakatakot na nangyari sa buhay niya. Kundi dito sa lugar kung saan siya dinala ni Dong. Sa lugar ng Negros. Dinala ni Dong si nanay sa kanyang tiyahin sa Bacolod at iniwan dito para itago muna. At habang naroroon siya ay kailangan niya magsimba sa relihiyon ni Dong at para mabinyagan din siya at maging kasapi na at makasal na sila.
Hindi naging madali ang buhay ni nanay sa kanyang tiyahin. Ginawa siyang parang katulong. Lahat ng gawain sa bahay ay pinagagagawa sa kanya. At dahil hindi siya sanay sa hirap, talagang masasabi nating napagod talaga siya nun. 4 na buwan na siyang halos maging katulong doon na walang sahod. At yung nobyo niya ay isang beses lamang sa isang buwan. Binibisita ito. Susunod na araw ay aalis na rin at uuwi na sa Iloilo. Iiwan na naman siya. Naiiyak na lamang si nanay noon at nagsabi niya, bakit ba siya naging ganito? Napakaganda ng buhay niya sa piling ng mga magulang niya pero dahil sa lalaking minahal niya, nag-iba ang ikot ng mundo niya. Doon ay nagdesisyon siyang maghanap ng trabaho na may sahod. Para pag bumalik siya sa mga magulang niya ay may naipon siya kahit papano. At dahil sa hindi pa uso ang cellphone, hindi siya nagpapaalam sa nobyo niya. Naaalis siya doon sa tiyahin niya. Yang ginawa niya ay nagpaalam na lamang siya sa tiyahin niya na aalis na at maghahanap na lamang ng trabaho. Nagaway pa nga sila dahil ayaw siyang payagan. Pero buwang pasyon niya, kaya walang nagawa ang tiyahin ni Dong nung umalis ito. Ang ginawa niya ay nagpunta siya sa plasma ng Bacolod. Maraming mga tindahan doon na nakahilera dahil magpipiesta na naman. Hindi na rin nasabi ni nanay kung anong buwan yon pero kung alam mo ang maskara, yun ang buwan, Sir Seth. Nagtingin-tingin siya kunwari bibili pero ang totoo, nagbabaka sakali na may maghahanap ng katulong. Gusto na rin sana niyang umuwi pero alam mo na, hiyang-hiya siya at takot ang nararamdaman niya sa ginawa niyang yon sa mga magulang niya. Nung nakita niya ang mga artipisyal na bulaklak, nasiyahan si nanay nun. Pumasok siya. Isang may edad na babae ang bumati sa kanya. Maganda, mabait ang mukha, nakangiti. Nagsalita ito kung bibili daw siya pero tumingin si nanay sa mukha nito. At diretsyong lang tanong kung kailangan niya ba ng katulong sa tindahan na yon. Ngumiti ang ginang na tawagin na lamang natin sa pangalang Mary. Hindi niya ito totoong pangalan. Kung bakit hindi ko maibibigay ang tunay dahil ayaw na ayaw ni tatay. At malalaman niyo kung bakit sa katapusan ng kwento ko. Sa swerte, tinanggap siya ni Mary at sinabi kay nanay na tita na lamang umano yung tawag sa kanya. Nagtrabaho si nanay doon bilang katulong. Mabuti na to dahil may sahod na. Kaya tungtuwa si nanay. Madali silang nakapalagayan ng loob. Tinuring niya si nanay na tunay na kamag-anak. Hindi kasi mahirap pakisamahan si nanay. Siya yung tao na masayahin at kahit hindi siya sanay sa trabahong bahay. Pero may talent ang nanay ko na magaling. Kumbaga mahilig mag-sales to. Yung tipo na pag pumasok ka sa tindahan nila, yung hindi ka talaga lalabas na wala kang mabili. 2 linggo na siyang nagtatrabaho doon ng isang hapon. Napansin niyang may nakatingin sa kanyang lalaki. Tiningnan niya ito pero hindi daw siya tinigilan at mas lalo pa itong tumitig sa kanya. Habang tumitingin umano ito sa kanya parang pakiramdam daw ni nanay, tagos sa kalamnan niya ang mga titig na yon. Malapit lamang kasi Sir Seth sa kalsada ang pagitan. 2 sasakyan lamang ang pagitan nilang dalawa. Magkaharap lamang din ang tindahan at kung saan nakatayo ang lalaking yon. Medyo nakakatakot daw tingnan na para bang may binabalak na hindi maganda. Pero kahit ganun pa man, may naramdaman siyang kakaibang pintig ng puso niya. Matangkad ba naman, macho at malinis tingnan. Pero ang napapansin ni nanay ay parang may mabigat na pinagdadaanan sa buhay yon. Matapos nun ay nag-focus na si nanay sa trabaho niya. Binaliwala niya ito. Hanggang dumating ang gabi, nagsara na sila.
Kinabukasan, pagbukas na sila ng tindahan. Nakita ni nanay na nakabukas na rin sa harap nila pero wala pa siyang nakikitang tao sa loob. Hindi niya kumano nakakalimutan ang mukha ng lalaki na yon. Yung pakiramdam ni mama. Sinasabi nilang love at first sight. Nakalimutan niya nga na may nobyo siya noon. Na kahit masama ang loob niya, syempre hindi pa sila naghihiwalay o nagkakausapan lamang. 6 na araw na nakalipas ay hindi man lamang nagpakita si Dong sa kanya. Kaya masamang masama talaga ang loob niya sa boyfriend niya na yon. Gamidon. Nagulat siya nang biglang may nagsalita sa gilid niya at sinabing kung gusto daw bang kumain ni nanay ng balot. Napaigtad si nanay at sinabing, "Ano ka ba? Nanggugulat ka naman. Hindi ako tumatanggap ng regalo sa hindi ko kilala." Medyo maldita pa ang tono ni nanay. Pero nang tinitingnan niya yung lalaki, parang gusto daw niya yon. Lumapit ito at sinabi ng lalaki na magpapakilala daw siya. Siya daw si Roy, tendero sa harap niya. Hindi tunay na pangalan. Doon na nagsimula ang kanilang pagkakalagayang loob. Dahil palagi niyang tinutulungan si nanay sa pagligpit ng paninda at pagsarado ng tindahan. Pagkatapos ng piyesta, parang na-broken hearted umano si nanay. Kasi hanggang dun lang pala ang kanilang pagtitinda noon. Dahil matapos ng piyesta ay lumipat na sila sa mga lugar na kung saan meron pang ibang mga piyesta. Nagkataon na hindi sila nagkasama sa isang lugar. Dahil nga ang tita Mary niya ay napadpad sa La Carlota at sila Roy ay sa ibang lugar din. Nalungkot si nanay, parang nawalan siya ng gana. Parang hinahanap-hanap niya umano ang presensya ni Roy. Dumaan ang mga buwan. Wala na silang balita sa isa't isa. Wala namang cellphone noon na pwede nilang kontakin ng bawat isa. Palagi daw iniisip ni nanay kung kamusta na si Roy. Minsan, naisip niya kung naaalala pa ba siya nito. Hanggang sa umabot yung piyesta sa Baguio City. Malaking syudad yon. First time ni nanay na mapadpad doon, Sirsa. Habang nag-aayos daw ang lahat ay gumala-gala pa itong si nanay. Tininan niya yung kung sino yung mga nagbebenta doon o kung ano yung mga paninda na kasabain nilang magbebenta. Hanggang sa hindi kalayuan, nakita niyang isang pamilyar na lalaki na abala sa ginagawa niyang pag-aayos ng mga panindang gamit. Lumakas umano ang tibok ng puso ni nanay dahil para bang alam niya kung sino yung lalaking yon. Si Roy. Tinapik ito ni nanay na parang kunwari wala lang. Tinanong niya kung bakit nandito rin pala mga ito. Nagulat si nanay dahil biglaan na lamang siyang niyakap ni Roy. Hindi man lamang ito lumingon o tumingin muna sa kanya. At nang tanungin siya ni nanay na bakit, parang siguradong sigurado siyang si nanay ang nagtapik sa kanya. Ang sabi na lamang ni Roy, "Nararamdaman kita." Doon sa lugar na yon ay mas naging close si nanay at Roy. Kahit na nasa status pa lamang na sabihin nating naniligaw pa lamang si Roy noon, ay parang meron na umano silang relasyon. Maganda yung flow ng naging relasyon nila. Isang gabi, dahil sa medyo malayo yung tindahan ni nanay kina Roy, hindi niya alam na dumating pala ang kanyang boyfriend na si Dong. Dahil may nakakita na kakilala niya na laging magkasama si nanay at tatay tuwing gabi. Marami talagang marites kahit noon pa man. Ang hindi alam ni nanay na may kaibigan si Dong nakapagtrabaho bilang tendero din. At ang hindi alam ay hinahanap pala siya ni Dong noon. Dahil nga umalis siya sa bahay ng tiyahin niya. Nagkita sila nanay at Troy noon. Nagkasagutan. Kung hindi pa sila inawat ni Tita Mary, ay hindi ito tumigil. Ang tanging iniwan na lamang ng mga kataga ni Dong. Babalik daw siya kinabukasan at kukunin na si nanay doon.
Naiintindihan naman si nanay ni Tita Mary. Pinapili ni Tita Mary kung sino ba talagang mahal niya. Dun sasama si nanay. Maya-maya pa, tumating naman si Roy. Pinapasok siya ni Tita Mary. Nag-usap sila ni nanay saglit. Bali ang nangyari para noon, Sir Seth, ay nanggulo itong si Dong doon sa pwesto nila Roy. Sinabihan na ito ni Roy si Mama na kailangan na nilang magtanan gawa ng baka balikan pa siya kinabukasan. At sa pilitan itong kunin si Mama palayo kay Roy. Medyo natakot si nanay doon sa sinabi ni Roy na kailangan nilang magtanan kasi nga ano na naman kaya ang buhay niya. Hindi niya sigurado. Kumbaga takot niya na yan eh. Nangyari na kasi kay Dong. Pero desidida si Roy na umuwi muna. Sabi ni Roy kung hindi sasama si nanay, baka hindi na sila magkita. Dahil pag bumalik siya sa kanila, sigurado ay hindi na siya makakaalis nun. Baka daw ipakasal pa siya sa babae na gusto ng mga magulang niya sa kanya. Pagkarinig ni nanay nun, parang nasaktan si nanay syempre. Ibig sabihin, wala na silang pag-asa pag binitawan pa ni nanay ang lalaking yon. Kung babalik naman siya kay Dong, parang wala pa talaga siyang mapuntahan. At parang wala na rin siyang pagmamahal doon. Galit lang yung nararamdaman niya. Kinuha ng aking ina ang bag niya. Nagpaalam siya kay Tita Mary. Pinayagan naman siya. Binigay sa kanya ang sahod niya at sinabing mag-iingat sila sa daan. Sa likod na umano sila dumaan. Sa madilim na bahagi para walang makapansin. Ang ipinagtataka ni Nanay Sirsa doon pa lang. Napakadilim ng nilalakaran nila. Pero para bang kitang-kita ni Roy ang kalsada doon. Nakahawak lamang siya o hinahawakan lamang siya ni Roy. Sunod lamang ng sunod si nanay sa bawat hakbang ng nobyo niya. Dahil gabi na nga at wala na silang masakyan, doon sila nagpalipas ng gabi sa bahay ng kaibigan ni Roy, sa likod lamang ng plaza. At alas 4 ng madaling araw ay dali-dali silang sumakay sa jeep papuntang terminal ng bus. Hindi alam ni nanay kung saan sila pupunta, kung anong lugar ni na Roy. Sunod-sururan na lamang siyang pinaubaya niya ang lahat doon kay Roy. Nakatulog siya habang bumabiyahe. Ang alam ni nanay, napakatagal ang binyahe nila. Matulog siya, gigising, matutulog na naman. Tapos pag nagising, ganun pa rin. Tumatakbo pa rin yung bus. Hapon na nang sabihin ni Roy na bumaba na sila. Nakita ni nanay na terminal nga pero bundok na banda yon. Hindi din naayos yung terminal na yon. Basta may series lang na nakaparada. Sumakay ulit sila sa jeep. Siksikan ng mga tao. Merong sa bubong na nakasabit pero nasa loob sila nun. Kalahating oras yung biyanahin nila. Bundok daw. Hanggang sa bumaba na naman sila sa isang terminal. Ang akala ni nanay, doon na pero sumakay na naman sila sa single na motor. Yung kinatawag nilang habal-habal. Sa single na motor na yun, Sir Seth, 6 daw silang pasahero doon. Nasa likod siya ng driver at si tatay. 4 pang nasa likuran nila na nakakatakot gawa ng bangin umano ang dinadaanan nila noon. Na kapag nahulog sila ay milagro na lamang kung mabuhay pa. Paakit pa ito. Kaya alam ni nanay na sa bundok sila patungo noon. Hindi nagtagal. Huminto itong motor at ang sabi, dito na lamang yung ibang mga pasahero. Pagkatapos magbayad pati sina nanay, kanya-kanya na sila ng lakad. Pero sila ay tumawid sa ilog. Habang ang iba ay kumakanan, sila naman ni tatay ay dumiretso papataas. Sabi ni nanay pagod na daw siya. Kung malayo pa ba?
kung nasaan sila at kung anong lugar. Ang sabi na lang ni Roy ay dalian mo at mamaya na tayo mag-usap. Parang gusto na daw ni nanay na magsisi pero pag naisip niya na kasama niya naman ang lalaking mahal niya, napapangiti na lamang siya. Sa hindi kalayuan ay may nakita siyang bahay pero hindi magkadikit. May kubong malaki at medyo maliit na magkakadikit yon. Sinabi ni Roy na naroroon na umano sila. Pinaalalahanan siya ni Roy na kung ano ang nakita niya o makikita niya. Huwag umanong tanong ng tanong si nanay. Hinawakan ni Roy na mahigpit sa kamay si nanay noon. Huminga ng malalim at nagsalitang, mahal na mahal niya si nanay. Sana ay ganon din si nanay sa kanya, na hindi magbabago ang pagmamahal niya. Sana umano, si nanay na. Si nanay na ang makakaahon sa kanya. Ang salitang mahal ay naintindihan ni nanay. Pero yung makakaahon kay Roy, yun ang hindi niya maintindihan. Ang akala lamang ni nanay ay may aahon si Roy sa kahirapan. Kaya napaisip din si nanay noon kung bakit ganun ba? Kayamanan ba yung habol sa kanya ni Roy ay wala din naman siyang yaman noon. Tamang-tama lamang. Nagtaka si nanay at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ni Roy. Ang sagot ni Roy, basta, dito niya lang umano malalaman kung tunay ba ang pagmamahal ni nanay sa kanya. Kung matatanggap siya nito at ng pamilya niya. Medyo malayo pa sila sa bahay. May isang babae na lumabas at dali-daling lumapit sa kanila. Habang papalapit, ngiting-ngiti siya kina nanay. Katamtaman ng katawan nito kumbaga. Hindi naman payat. Masyadong maganda pero morena. Kaya nga daw napansin niya kadad si nanay gawa ng maputi ito. Pagkalapit nito, bigla itong nagsalita ng, ang puti mo naman, ang sarap. Tiningnan si ni Roy at sinabing, Manang, ano ka ba? Wag siya, kasintahan ko siya. At siyang babaeng papakasalan ko. Ngumiti ito at sinagot kay Roy na, tanggap ka ba niya? Hindi talaga maintindihan ni nanay pero may nararamdaman na siyang takot noon. Pumanik na sila sa bahay. Pinakilala ni Roy si nanay doon. At doon pa lamang din naalala ni Roy na ipakilala sa kanyang ate itong si nanay. Marahil sa kaba kaya siguro nakalimutan niya. Maya-maya ay palapit na rin ang isang babae noon. At sinabi ni Roy na, Nay, nandito na kami. Si Melody pala, kasintahan ko. Si tatay, tanong ni Roy sa kanya. Ang sinagot ng nanay niya ay nasa taniman umano. Pasige at magpahinga muna umano sila. At parang pagod na pagod si nanay noon. Jun-jun pa ang tawag ng matanda. Doon kay Roy. Siguro palayaw niya. Dito ay narinig niya ang sinabi ng babae. Tamang-tama sa ikatlong gabi. Ugsad na. Nang ibig sabihin ay kabilugan ng buwan. Kung gusto daw ay isabay na lamang umano sa kaarawan ni Roy. Sa ika-21 kaarawan niya, ang kasalan nila ni nanay. Para maging mag-asawa na sila. Ang sagot naman ni Roy, pag-uusapan daw nila ni nanay noon. Si nanay ay nagulat din pero ano pa nga ba? Yun naman ang punta nila doon, diba? Pabuti na nga yan. At least doon kasiguraduhan na ikakasal talaga siya. Ang naisip pa ni nanay noon ay kung sa Mayor o sa West ba sila ikakasal kaya madali lang. Pero naisip ni nanay na wala siyang birth certificate. Paano kaya yon? Tinanong niya si Roy. At ang sabi naman ni Roy, wala daw yon. Sa kanya, basta ang mahalaga,
maikasal sila. Dito ay hindi na nagpatumpik-tumpik si nanay. Umuo na lamang siya. Sa isip niya, okay na rin yon, gawa ng hindi na siya maaagaw ng babaeng gustong ipakasal sa kanya. Normal ang gabi na yon. Kumain sila. Pero ang tatay ni Roy pagdating ay sa kusina dumaan. Ang sabi ay mahiyain umano. Kaya bukas na lamang siya ipapakilala. Kasi lumalalim na ang gabi nun. Sa kusina lamang daw ito, Sir Seth, na parang doon din kumain. Kaya 3 lamang sila ang kumain sa lamesa nun. Gusto niyang tumulong pero hindi pumayag ang nanay at kapatid ni Roy. Kaya wala na siyang nagawa kung hindi makinig na lang. Ang sabi ng nanay, papahingahin na daw siya. Doon daw matulog sa kwarto sa kapatid nito ni Roy. Hindi daw muna sila tatabi ni Roy kasi hindi pa daw sila kasal. Kaya wala namang pagtutol si nanay. Pero ang hindi niya maintindihan, hindi din tumututol si Roy man. Parang okay lang daw, Sir Seth, kung ibang lalaki yon. Siyempre, sasabihin din sa kanyang nanay na okay lang, di ba? Pero ito kasi nagtanan na sila, Sir Seth eh. Pero wala lang. Naiya naman daw si nanay magtanong kay Roy. Kaya yun nga, doon siya natulog sa kwarto ni Agnes na kapatid ni Roy. Hindi tumabi si Agnes. Sa papag si nanay, si Agnes sa may saig. Doon ito naglatag ng banig at unan at nahigala. Kinaumagahan ay nagising siya na wala na si Agnes. Bumangon siya, Sir Seth. Lumabas sa silid. Hinanap si Roy pero wala ito sa bahay. Lumabas siya sa kusina at malinis pero masangsang umano ang amoy. Yung parang malansa. Pero wala namang isda o karne. Pero kala mo, may kung anong sariwang nakalagay o meron dun sa kusina na yon. Sa sobrang lansa, para umano siyang masusuka. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing. Kung kaya ninyo,